Hi Purple You! Purple cake tayo for today's video. So ito na nga mga mi, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ito ginawa. Magmamaganda muna siya for today's video. Kasi ang ganda niya talaga, diba? Bali ito pala ay second order na ng customer ko. First order kasi sa akin ni ma'am ay bento cake. Pero siguro dahil nagustuhan niya at nagandaan siya, kaya umorder ulit siya sa akin. Gusto ko lang mag-thank you kay Ma'am Nadine for trusting us. Thank you so much ma'am sa super duper compliment to the highest level. Super na-appreciate ko po. Sobrang nakakataba talaga ng heart. Ganito ba naman kasi yung compliment ni ma'am? Hindi ba naman kayo himatayin sa sobrang saya niya? Uy, ang OA. So, ito na nga, basahin na natin. Bigyan natin niya ng feelings para feel na feel talaga natin. So, ito na nga, bali sabi dyan ni ma'am ay, wow, ang ganda. Gusto kong maiyak. Thank you po, ngayon pala. Mas maganda siya sa inspo. Bakit ganon? Ha, ha, ha. Yes, suki na po ako. Hihi. Pero legit, ang ganda. OMG. Super nalagpasan yung expectations ko. Ang galing. Thank you po ulit talaga. No worries po. Talaga namang unang order pa lang, pak na pakda. Hehehe. Thank you rin po. O, diba? Sinong hindi mahihimatay dyan sa kilig? Dahil may isang customer na super na-appreciate talaga yung gawa mo. Kaya, thank you so much po talaga, Ma'am Nadine. Looking forward po agad sa ating next transaction. Proceed pala tayo sa paggawa ng cake. Nag-melt lang pala ako ng white chocolate. Then, naglagay lang ako ng plum purple oil-based food color. Kapag gagamit ng white chocolate and kukulayan, maganda talagang gamitin yung oil-based. Based sa experience ko, nagtry na ako gumamit ng gel food color and liquid food color. Then, hinalo ko sa melted white chocolate. And napatunayan ko na hindi talaga sila bate. Nag-iiba talaga yung texture ng white chocolate, namumuo. Unless na lang, super konti lang na food color ang kakailanganin. Carry pa. Pero kapag maraming food color na ang kakailanganin, oil-based talaga ang the best. Dinagdagan ko pa nga ng food color yan, kaya medyo nag-darken pa yung pagka-violet. Medyo nag-struggle pa rin ako sa pag-drip sa part na to, kasi ang gusto kong ma-achieve is yung mas runny pa sana. Kaso humihinto agad siya, pero carry lang kasi maganda pa rin naman yung resulta. Kaya happy na rin naman ako. Sa part nga ng pag-spread ng white chocolate, ang bilis din tumigas. Kaya hindi ko rin na-spread ng smooth, pero okay lang kasi mamaya naman tatakpan din niya ng icing. Kailangan talaga kapag gumamit ng white chocolate, mabilis talagang i-drip at ikalat. Kasi ang bilis niya rin talagang tumigas. Nakalimutan ko nga lagyan ng whipping cream para sana smooth yung pagkakaspread. Pero mas gusto ko kasi yung texture ng white chocolate kapag na-ref. So sa part nga na yan, hindi na siya glossy kasi ibig sabihin tumigas na. Ang bilis, diba? And now, naglalagay na ako ng icing sa ibabaw. Para pala ma-achieve yung color ng cake, gumamit lang ako ng violet gel food color. Hinalo ko muna sa konting amount ng icing bago ko hinalo sa maraming icing. Para maiwasan natin yung pamumuo ng food color. Lalo na pag gel base. Kasi minsan, pag nagpapakinis na ako ng cake, bigla siyang lilitaw. Ngayon pala, nag-a-attach na ako ng artificial flower. Medyo nag-struggle lang din ako sa paghahanap ng flower kasi more on sa nakikita ko ay violet. Ang kailangan ko ay purple type, yung malapit sa color ng cake. Buti na lang, may iilan akong nakita. Pero itong unang flower na nilagay ko, white flower yan na inisprayan ko na lang using airbrush. Combination yan ng blue, violet, and pink liquid food color. And halos malapit na nga tayong matapos. Kapag nakita nyo na nasa part na naglalagay na ng mga drudges, ibig sabihin matatapos na yan. Kaya finally, gumamit lang pala ako dyan ng gold drudges, violet drudges, and rod type nung drudges. Best part is yung pagsasaboy-saboy na ng drudges. Ito yung pinakamadaling part na gawin sa decoration ng cake. At isa rin sa nagbibigay buhay sa cake. At naglalagay na nga lang tayo dyan ng fondant name sa cake board. And gold happy birthday topper. And syempre, hindi mawawala ang DJerlicious logo. Finally, natapos din tayo. Ito pala ay dineliver sa Jollibee Pulo. Dahil dun gaganapin yung event. And ito nga yung video na kuha ko dun. Flex ko na rin. Again, thank you so much po Ma'am Nadine for trusting us. Till our next vlog, babush!